Hello, hello, hello! Mga kabayan, for today's video, gagawa po kami ng lunch ng aming mga amo. At ang aming gagawin ngayon ay gagawa kami ng mawash. Yes po, mawash ang tawag sa aming lulutuin ngayon. So yun nga, sa una ay nagpakulo na kami or pinakuluan namin muna yung hipo na maliliit. Tapos nagtakal kami ng bigas. Tapos itong half mong. Tapos yung aming ingredients dyan sa pagluluto sibuyas lang. Tapos grated bawangs, sili, kamatis na hiniwa sa apat. Tsaka lemon, dried lemon. So, yun lang. Tapos yung mga panlasa, syempre, ng mga taga Middle East. So, depende yan sa amo kung ano ang gusto nilang ipalagay sa pagluluto. Kasi iba-iba naman yung panlasa nila. Oy. Tapos dito, binabad na namin yung bigas na may half mong, no? So, kailangan namin ibabad yan for at least 30 minutes or 1 hour. So, almost 1 hour namin binabad siya para mamaya pag sinaing namin malambot siya, pati yung mong hindi siya hilaw mamaya pag niluto kasi sabay talaga siya palagi pag ganyan nagluluto ng mawash. So isa ito sa mga pagkain na kinakain dito sa Middle East ng mga Arabia. Tapos gumawa rin pala kami ng parang sauce nila or sausawan or ewan sa parang ginagawa din nilang sabaw, yan tawag diyan dakus. So, yung dakos na tinatawag dyan or yung ito nang ginagawa namin, nag-rate lang kami ng bawang. Tapos yung ghee ang ginamit namin kasi mabango siya. Tsaka masarap siya pag ilalagay sa mga pagkain or sa mga sauce or panggisa. So, ayun, ginisa lang namin siya hanggang sa mag-brown yung aming bawang. Tapos naglagay lang kami ng majun or yung tomato paste. So, ginisa-gisa lang namin. Tapos, yun na yung hipon, yung nilaga muna namin para hindi siya malangsa kasi nalalangsahan sila dito. So, hindi siya namin dinadirect luto or nasa ginigisa. Tapos, ito yung puree tomato. So, pinire lang namin yan or binlend lang namin yan. Tapos, nilalagay namin sa freezer para anytime pag gusto namin gumawa ng ganyan, sauce or yung marag na tinatawag nila, may gagamitin na kami at hindi na kami magbe-blender pa. Tapos yun, nilagyan lang namin ng asin, tapos yung magic, tapos yung paminta, tapos yung cumin. So, yun na yung nilagay na kasama ko. Tsaka, nag-add na rin kami ng tubig. Tapos, mamaya, naglagay din kami dyan ng isa pang dried lemon. Tapos magsisimula na rin kami magluto nung mawash. So nilagay na namin yung sibuyas, tapos yung ghee ulit. So ayan na guys, so naluto na yung sauce para mamaya. So yan nga, naglagay kami ng dried lemon. Tapos ito naman yung hipon, kinuha lang namin yung sabaw, din rain lang namin. Tapos yung isa para yung kay tatay, pakukuluan lang yun. So, balik tayo sa ating ginigisa. So, hayaan lang natin na medyo mag-brown-brown ng kaunti yung sibuyas or mag-transparent. So, igisa-gisa lang natin. Tapos, siyempre, lagyan natin ng kaunting oil para yung ghee kasi madali siyang masunog. Para siyang butter na nasusunog. So, yun. Yan yung ghee na yan, parang butter siya kasi yung ghee galing yan sa India. So, India talaga usually gumagamit yan. So, ayan na nga. So, dito nag-rate na yung kasama ko kasi ako taga-video, ng bawang, tsaka yung luya nag-rate na rin siya dyan. Yung luya para wala lang sila masyadong malasahan na malangsa, Kasi yung mga Arabo ayaw kung nakakaamoy ng malansa or nakakalasa ng malansa. Medikuloso pagdating sa pagkain. So, ayun nga, nilagay lang namin yung bawang tsaka yung luya. Kunti lang naman yung luya na nilagay. O, ayaw din namin yung ma-overpower yung luya. Mas okay yung bawang. Marami kaysa sa luya. Tapos, naglagay kami ng whole peppercorn dyan. Yan.
Tapos, naglagay din kami ng cinnamon stick. Isa lang. Ay, lemon. Pagkatapos nun, naglagay din kami ng cloves. So, yung cloves na yan, mabango yan. Pero, manghang din yan daw eh. Pero basta naglagay kami din ng cloves. Pangpatanggal din yan ng lansa. Yan. Nalo-halo ko lang baka kasi masunog yung sibuyas tsaka yung bawang. Habang nag-aantay sa mga ilalagay pang mga sangkap. So, nilagay na rin namin dito yung hipon tsaka yung dried lemon. So, palagi kami naglalagay ng dried lemon. No? Tapos, ayun na, nagtapon na yung kasama ko ng magic yan. Tapos, asin. Tapos, yun, paminta. Basta yung mga panlasa na ginagamit or gustong ipalagay ng mga amo nyo sa pagkain nila pag pinapaluto kayo ng kanilang pagkain. So, ayan lang. Nilagay lang namin lahat-lahat na. Yan, may turmeric kaming nilagay. Turmeric powder. Hindi yan mawawala kahit anong luto sa aming ginagawang pagluto. Tapos curry powder. Naglalagay din kami. Nikta-nikta lang. I mean, ng ano lang, tansyameter lang yung ginagawa namin. Kasi palagi naman namin itong niluluto. So, alam na namin kung gaano karami or gaano kakunti yung ilalagay namin. Tapos yun nga, nilagay na rin namin yung sili, kamatis, so yung kamatis na hiniwang maliit, naghiwa yung kasama ko ng maliliit. So, gisa-gisa lang yan kasi masunog. So, kinuha yan na sa akin kasi ang hirap mag-video habang naghahalo ng niluluto. Ang hirap pala. So, kunting-kunting gisa lang. Tapos, pagkatapos nun, ilagay na natin yung ating binabad na bigas, saka yung half mong. So, tapos nyan, konting mix lang natin para yung mga panglasa medyo humalo dun sa ating bigas. Tsaka lagyan na rin natin ng mainit na tubig or warm water. So, kasi yung bigas, binabad na natin siya. So, madali na yung maluto. Binabad namin yan ng 1 hour talaga. Kaya mainit na tubig talaga yung nilalagay namin. Kasi para hindi siya yung sobrang lambot, yung ma-overcook yung karnin. Para hindi siya maging lugaw mamaya. So, hinalo lang namin ng bahagya para yung panglasa niya ay lumutaw. Or humalo siya talaga mamaya pag pumulo siya. Hindi siya sa ilalim. So, yun nga, pasensya nyo na yung may narinig kayo kasi tumawag yung amo ko habang nag-voice over dito. So, ayan, chinek lang namin pagkailang minuto. So, yun, nag-reduce na yung tubig. Pagkatapos niyan, ilang minuto lang, ito na, luto ng ating mowash. So, ito yung mowash, pag naluto na siya. Masarap ito, guys. So, try nyo rin siya, guys. So, kung gusto nyo to yung buo niyang recipe, mag-comment down na lang kayo dyan sa gusto ng recipe ito. Kaya naman, yun lang.